ang paglalagyan mo ba'y napayang lumalim? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa aking Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi nang maliw ay hindi kasiya-siya sa may laman. Kung noon ang nakahari ay galing, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nagagaling kay Jesus. Ang liko-likong landas, hiluhin ng mesyas, patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip, nalilinis at nagpilis, ngunit ang isinuot ay dati niyang gamit. Ang inuming mamahalin, kung kailangan bang isalin, ang paglalagyan mo ba'y napayang lumalim? Kung noon ang nakahari ay galing, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nagagaling kay Jesus. Ang liko-likong landas, tinuloy ng mesyas, patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. Ang liko-likong landas, tinuloy ng mesyas, patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mo ikaw ngayon'y ligtas. Amen. Well, that's a great song. Amen. It's about time for us na patunayan natin na tayo ay ligtas. Genesis chapter 37. Tayo po tayong lahat. Genesis chapter number 37. Genesis chapter number 37. And this is the most important part of our service, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. I hope you have your King James Bible with you. At yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. This work, itong simbahan po dito sa Las Piñas, we believe in the preserved, inspired Word of God, the English language, the King James Bible. Amen? Yan lamang po ang version ng Bible na aming ginagamit po dito. And I would appreciate it. It is best still to have a Bible in your hands. Amen. Raise your Bibles, please. Alright. Amen. Hindi po cellphone, ha? Bible, ha? Amen. Alright. Amen. Sino pong walang Bible, meron po diyang Chinese Bible. Alright. Tayo pumunta sa simbahan, dala tayo ng salita ng Diyos. Amen. Okay lang naiwan yung cellphone, wag lang yung Bible. Amen. 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 Alright. Pag wala ka pong Bible, benta mo yung cellphone mo, bili ka ng Bible. Tama ba yun? Iba kasi binibenta yung Bible, magka-cellphone lang eh. Amen. Mahalaga sa buhay natin, salita ng Diyos. Amen. Amen. Genesis chapter number 37, we'll be reading verse number 1 hanggang verse number 11. The Bible says, "And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger in the land of Canaan." These are the generation of Jacob. Joseph, being 70 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought unto his father their every report. Now Israel, that is Jacob, Israel, now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than the brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. Magkakapalit talaga, magkakaaway.
And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. He said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose, and also stood upright, and behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And they hate him yet the more. And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. And he told it to his father and to his brethren, and his father rebuked him, and said unto him, What dream thou hast dreamed? Shall I thy mother and thy brethren indeed come to bow down themselves to thee? And his brethren envied him, but his father observed the saying. Si Joseph po, one of the great Bible character, ay masarap po pag-aralan using him as one of the greatest people mentioned sa salita ng Diyos. So we try to study the life of Joseph po ngayong umaga. Dakilang Diyos, salamat po for the singing, the special, and just the presence of the brethren. Salamat po, Panginoon, na we know that your presence is here at kayo po ang kikilos sa aming kalagitnaan, especially the preaching of the word. And we do not base it on what we feel, we base it because we know this is your house at kayo po ang kikilos, at kayo po ang mangungusap, at kayo po ang magbabago ng buhay. And I pray, God, that every family will be helped this morning through your word. Empower your servant, empower niyo po ang bawat tagapanginig, sustain niyo po aming electric power, aming sound system, at anumang nais ng diablo gawin para ang mensahe ay hindi makarating sa bawat tagapakinig. I pray, O God, that you will work mightily. And I believe greater is He that is in us than he that is in the world. Use this word this morning to change a life and a family. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Can you be seated, please? And thank you for standing. As I've said, isa po sa bagay na perhaps magbibigay ng malaking kaibahan kay Joseph sa mga ilang Bible character is the fact na ang salita ng Diyos ay wala po siyang nabanggit, if I'm not mistaken, ay wala po siyang nabanggit na malaking pagkakamali na ginawa ni Joseph sa kanyang buhay. Unlike pag pinag-aralan niyo po yung buhay ni Abraham, ni Moses, ni David, another great men of the Bible reveals no major failure sa buhay po ni Joseph. Alright? Kaya nga, no less than 14 chapters ng Genesis was just in the first book. Okay? 14 chapters po sa Genesis ay pinag-aaralan po ang buhay ni Joseph. You would conclude pag pinag-aaralan niyo po ang buhay ni Joseph na isa po siya sa masasabi nating tunay na makadiyos na napakasarap pag-aralan. Makikita natin ang kanyang katapatan sa Diyos sa napakaraming aspeto ng kanyang buhay. At kung meron bang aspeto ng buhay na masusukat lagi natin ang katapatan natin sa Diyos, ay yan ay sa loob ng ating pamilya. Family. You see, pag pinag-usapan po natin ang pamilya, mga kapatid, we all know ito po ang pundasyon ng ating society. There are three major institutions na tinatag po ng Panginoon. Ang simbahan, ang gobyerno, at ang pamilya. Amen? Kaya nga po pag matatag ang pamilya, matatag ang gobyerno. Sino ba nagiging problema ng lipunan natin? Mga kabataan na problema ng pamilya. Tama? Right. At kapag matatag ang pamilya, matatag ang simbahan. Kaya nga po tulungan po yan, mga kapatid. Gusto mo lang matatag na simbahan, patatagin ang pamilya. Sino ang tutulong para maging matatag ang pamilya? Ang simbahan. Kaya nga, imagine if every family would be anchored and if every family ay magkakaroon ng uri ng simbahan na matatag na tutulungan ng ating pamilya. Mga kapatid, ang diablo po ay ninanais niyang wasakin ang sangkatauhan at sisimulan niya ito lagi sa tahanan.
Hindi mo, ang Diablo hindi pa nagbabago ng taktika. Mula pa sa unang nilalang, si Eva at Adan, gusto na wasakin agad ng Diablo yun. At lagi ang pagwasak ng Diablo sa bawat individual at sa bawat mananampalataya ay sinisimulan niya sa pamamagitan ng pag-aalis ng ating pagtitiwala sa salita ng Diyos. Anong sinabi ng Diablo kay Eva? Sinabi ba talaga ng Diyos mo yan? Kaya nga po pag ang pamilya na, ang ama ng tahanan ay nagduda na at lumayo na sa salita ng Diyos, napakalaki ng posibilidad na ang pamilya yan ay mawasak ng Diablo. At wala pong pamilyang binuo at nagbuo ng tahanan na ninanais mo na yan ay mawasak ng Diablo. Walang kabadhaan at walang kalalakihan na nangarap na magbuo ng pamilya at ninais niya ang pamilya niya ay maging miserable at malulod sa droga at mawasak ang kanyang pamilya. Oh, I have a burden to this morning, mga kapatid, dahil if we want a strong church, we want a strong family. At ang kailangan natin sa bawat pamilya ay mga pananampalataya na tunay na mayroong pananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita. Dahil pag mayroon kang pananampalataya sa Diyos, ito ang magtutulak sa iyo sa anumang aspeto nangyari sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Nagtutulak pa rin sa iyo na buuin ang pamilya mo para sa Panginoon. Amen? Alam ko po, when I touch families and issues about families, napakaraming aspeto po na pwede nating pag-usapan. But this morning, I hope, kung matatapos ko po ito ngayong umaga, but I hope I will be able to help every family this morning. Every individual Christians this morning. Ang Diablo po'y ninanais niya wasakin ang pamilya. Di ba? Tingnan niyo ang US, pambira. It starts off with, ang Diyos nagtayo ng pamilya. O, lalaki, tinatanggap mo ba si babae? Doon pa lang, minawasak na ng Diablo pamilya. Ngayon, lalaki, tinatanggap mo ba si lalaki? O babae, tinatanggap mo ba si babae? Even to the point na ang Diyos ang nagtatag ng pamilya, ang Diyos ang nagkasal ng unang mag-asawa. Ngayon, ang Diablo, minawasak nila ang kahalagahan ng kasal sa pagsasama ng pamilya. Hello? You see, the devil is up to breaking every family. And I challenge you this morning, mga kapatid, kailangan natin ng mga mananampalataya sa loob ng pamilya na magkakaroon ng matatag na pananampalataya sa Panginoon. That is our message this morning as we study the life of Joseph. Strong faith while in a struggling family. Strong faith while in a struggling family. Si Joseph po ay matatagpuan nating tapat at may pananampalataya sa Diyos, hindi dahil walang problema ang kanyang pamilya. Are you listening? Nakikinig po ba kayo ngayon? Si Joseph po ay matatagpuan nating nananampalataya sa Diyos, hindi dahil maalwan ang kanyang pamilya. Hindi dahil walang problema ang kanilang pamilya. Actually, Joseph was faithful in spite of his struggling, imperfect family. Let me give you an idea patungkol po sa buhay ni Joseph. Ang pamilya po ni Joseph lived some 4,000 years ago. Marami nang nagbago po sa kultura, pero same moral failures and challenges ang hinaharap ng bawat pamilya. Joseph came from a family na kung tatawagin po natin ngayon will be a dysfunctional family. Siya ang pamilya. Si Abraham, everybody knows Abraham, right? Si Abraham po ay napangasawa niya si Sarah. Nagkaroon sila ng anak na si Isaac. Remember that? Si Isaac po ay nagkaroon ng kambal, si Jacob at si Esau. Si Jacob po, ang kanyang isa sa kanyang naging bunsong anak ay ito po si Joseph. Now, understand, dito pa lang, si Jacob po ay naghahanap ng asawa at tagpuan niya si Rachel. The problem is, si Rachel ay hindi panganay sa magkakapatid. Pero ito yung kanyang nagustuhang mapangasawa. Pumunta siya sa tatay ni Rachel, sabi niya, pagtatrabahuhan ko po ang inyong anak ng 7 taon. Beri mo panahon, 7 taon para mapangasawa ko po ang inyong anak. After 7 years,
Pero after 7 years, pakasal sila. Pagising niya sa umaga, ang binigay sa kanya ni Laban yung panganay, si Leah. Bili mo pandaraya na yan. At sabi ni Laban sa kanya, kung gusto mo talaga si Rachel, magtrabaho ka ulit ang another 7 years. Ano, magliligaw pa kayo? 15 magkakapatid, bunso yung nagustuhan mo. Ang 7 yun. Now, think about that, alright? Lalo na kung mamamatay yung cellphone, di ba? Now, think about those 14 long years. Now, nung napangasawa po ni Jacob si Rachel, actually, pangasawa niya rin si Leah. Now, think about all this struggling. Alright, yung kompetisyon, yung pagsiselos. And it got worse kasi si Leah po ay nagkaroon ng anak kay Jacob. Si Rachel ay hindi magkaroon ng anak kay Jacob. Alright, so medyo mayabang ito si Leah dahil siya may anak. Hindi naman siya tunay na gusto, pero siya may anak kay Jacob. Now, out of desperation, sabi ni Rachel, gusto ko rin magkaanak. So yung kanyang maid servant, yung kanyang katulong, by the way, it was a fairly common practice during that time. Ang pangyayari po ito. Sabi ni Rachel sa kay Jacob, yung aking maid servant ay bibigyan ka ng anak. So, si Jacob ay nagkaroon ng anak doon sa kasambahay ni Rachel. Alright? In which, sabi ni Leah, ba, ako rin. So, yung kasambahay din ni Leah, nagkaroon din dito si Jacob ng anak. Oh, ano? Matatagbayan ganyang pamilya? The worst problem, lahat ito, a total of 12 children. Ang score po nila ay, kasi ba yun? Si Leah ay mayroong 6 na anak, isang babae, 6 na anak lalaki, isang babae, si Rachel. In the long run, nagkaroon ng 2 anak, isa po doon si Joseph. Doon sa katulong ni Rachel, mayroong 2 anak. Doon sa katulong ni Leah, mayroong 2 anak. The worst, nasa isang bakuran lamang sila lahat. So we know it is a dysfunctional family. After na pinanganak po si Joseph, yung anak ni Rachel, si Jacob, yung kanyang tatay at yung kanyang bianan na si Laban ay naghiwalay as business partners. Si Jacob ay ninakaw niya yung ilang profit mula dun sa kanyang business. Pagkatapos po nun yung isa nilang kapatid na babae ni Joseph ay na-rape po. Pagkatapos po noon yung kanyang mga kapatid, gire mo, isang kapatid na babae, 12 kayong lalaki. Naghiganti ngayon, so sila po ay pumatay ng tao. Think about that. To add insult to injury, yung isa po sa kapatid pa ni Joseph ay nagkaroon pa ng relasyon sa isa pa nila. Welcome. Just imagine, to make things worse, namatay yung nanay ni Joseph. Now, to sum it all up, listen to this. To sum it all up, about 10 years old si Joseph, 10. Dito sa binasa natin, 17. 10 years old, here's the situation of the family. Yung kanyang tatay ay mayroong 2 asawa. He is fathering 12 children from 4 women. Nakatira sila sa isang sambahayanan kasama ang kanilang kapatid and half-brothers. Naghiwalay si Jacob at yung kanyang si Laban. Yung kapatid ni Joseph ay na-rape, yung kanyang mga kapatid ay pumatay, nag-knockout, naging immoral, yung kanyang nanay na si Rachel at yung kanyang lolo na si Isaac ay namatay. And you're 10 years old. What do you do? I know the devil is after our families. At pagka wala tayong matatag na pananampalataya sa Diyos, tunay na wasak talaga natin pamilya. You know what I'm talking about? Meron kang kamag-anak, meron kang kaibigan. You know somebody in mind that just a struggling, dysfunctional, imperfect family. What stands alone is a Joseph. Yung kanilang sitwasyon, uri ng pamilya na meron po sila,
Let's hear a principle from Joseph this morning. A strong faith while in a struggling family. Are you ready for this? Let me give you 4 principles po ngayong umaga. I think I won't be finishing this morning. Mapalad-palad pag nakatapos tayo ng 1 point. Amen? Number 1, realize every action will have its consequences. Every action will have its consequences. Ito po yung napakahalagang lesson na matututunan po natin mula sa pamilyang ito, mga kapatid. You know why families are breaking apart? Alam niyo po bakit merong nagiging rebelding anak at merong problemang ganito? Maraming beses, akala natin sinusubok lang tayo ng Diyos. But in reality, if we will be honest with ourselves, inaani natin ang marami nating aksyon at ito'y nagbubunga na lamang sa ngayon. Naturally, the quietness means totoo po ang prinsipyo ng salita ng Diyos. The Bible says in Galatians 6:7, be not deceived. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. At marami tayong inaani ngayong kabayaran ng ating mga kasalanan na noon ay itinanim natin, mga kapatid. Alam niyo bakit nagkagulo-gulo ito po si Joseph? Si Joseph, ang kanilang family, the family environment na meron po sila. Imagine po as a young man, ito po si Jacob at yung kanyang nanay ay nagkuntsaba para dayain yung kapatid ni Jacob na si Esau. You all know that story? Ibibigay ang mana dapat sa panganay, which is Esau. Itong nanay ni Joseph si Jacob ay nagkaroon ng favoritism kay Jacob para sa kanya ibigay yung mana. Sabi ng nanay ni Jacob, pumunta ka doon maglagay ka na kasi yung kapatid niya po mabalbon eh. So sabi niya, para akalain ni Isaac na ikaw si Esau, magkabit ka lang para pag kinapa ka, ikaw ay mabalbon. To make that long story short, yung nanay, yung anak, dinadala, yung asawa, naglulukuhan dito, naglulukuhan doon. And guess what? Anong matututunan prinsipyo? Guess what? Anong itinatanim natin? Not realizing that every action we do ay mayroong kabayaran. We need to realize many times our actions will have consequences far beyond ourselves. Maraming beses tayo dinadaya ng diablo. Wala namang makakaalam. O hindi naman nakaka-apekto kahit kanino. O buhay mo naman yan. Walang pakialam ang ibang tao. Pwede mo gawin lahat ng gusto mo. At yan lahat ay ini-input ng diablo sa ating isip thinking hindi mo aanihin ang mga aksyon na iyong ginagawa. And many times right now, we suffer so many consequences. Why? We forget that fact. Ang bawat aksyon natin ay meron pong kabayaran. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Now, that is bad on one part, but that is good on the other part. Why? Kasi pag maayos na bagay ang tinanim mo, maayos na bagay ang tinanim mo. Amen? Wala na tayong magagawa sa pag-ani natin. Haharapin po talaga natin yan. Kaya nga, the best we can do, ladies and gentlemen, is sa panahong ito, iniligtas na tayo. Are you saved this morning, amen? Iniligtas ka na ng Diyos. Binigyan ka na ng salita ng Diyos. Iminumulat ka na sa katotohanan. Binibigyan ka ng tamang prinsipyo. Panahon na para ikaw naman ay magtanim ng tamang bagay para ang aanihin mo ay tamang bagay din. Amen? You've heard me say it many times. Ikaw ay naligtas and you came from a broken family. Marahil yung mga nakaraang walang salita ng Diyos, aanihin mo ngayon. Wala tayong magagawa dyan. Hindi mo matatakasan yan. Pero ngayon ligtas ka na, matuto ka ng magtanim ng tamang bagay para pag-ani naman natin ay maayos sa bagay aanihin. Amen! Tuloy mo, yung nanay mismo ang nagturo kay Jacob na dayain yung tatay, magsinungaling, huwag sumunod sa authority. What do you expect? It's really a struggling. It's really a mahirap. Unahan niyo po mga kapatid. At maraming kapahamakan ang nagdudulot sa pamilya simply because
kilos tayo, aksyon tayo ng aksyon ng mga bagay, not thinking ano ang mangyayari pag pinasok ko ang discarding ito. Pag pinasok ko ang maling relasyon nito. Pag sinamahan ko ang maling barkalang ito. Wala namang yan ay pandaraya sa... always remember this. The devil has always been a deceiver. Mandaraya ang jablo na bubulungan ka na hindi ka nito maapektuhan, but in the long run, ikaw nga magsasuffer ng consequences. Yung mga barkada kasama mo sa kasiyahan ng kasalanan, wala na sila pagkabayaran na ng kasalanan. Right. Amen? Yung people, yung mga desisyon mong magrebelde sa magulang mo, tandaan mo, aanihin mo yan. Amen? Mga magulang, yung desisyon natin, huwag pahalagahan ang simbahan, huwag pahalagahan ang salita ng Diyos. Remember this, aanihin natin ito. That's why I praise the Lord. My parents sowed so much good spiritual seed na sa panahon kahit ayaw ko magsimba, sa panahon kahit rebelde ako sa magulang ko, itinanim pa rin nila ako sa simbahan, and bless God, we are now reaping good harvest. Why? May tamang aksyon, kaya may tamang pananampalataya. Ang mananampalataya nakikilos ng labag sa salita ng Diyos ay laging mayroong pag-ani. I-enjoy mo yan ngayon because it is a pleasure of sin. Always remember, it is for a season. Right. Ang prodigal son ay nagdesisyong lumayas. Masaya siya sa paglayas niya. Pero tandaan nyo, inani niya lahat yun. Amen? Kailangan natin ang isang pananampalataya sa Diyos na maniniwala ka na ang bawat aksyon ko ay mayroong karampatang kabayaran nito. Amen? Kaya nga pag mayroon tayong maliliit na bata, taniman natin sila ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Huwag mo taniman lagi ng Netflix lang. Huwag mo taniman lang ng YouTube at musika ng sanlibutan. Huwag mo taniman ng mga maling bagay. Bakit? Anihin natin yan. Right. Magiging sakit sa ulo yan. Hello? Amen? Offended ka, humarap ka sa akin. Sino nag-uutos sa inyo magbato? Ano siya? Look, if we will understand that truth this morning, marami pong kapahamakan ang maiiwasan ng ating buhay. Amen. Amen? Yung sistema ng mundo na mabuhay ka sa luho, gumastos ka hanggang gusto mo, mag-enjoy ka, pero aanihin mo yan. Yung desisyon na magpahalagahan ng simbahan, parents and nephew, aanihin mo yan. Dahil sa panahon na miserable na ang buhay ng iyong pamilya, wala tayong ibang babalikan kundi ang Diyos. At ang nakakalungkot, baka yung anak mo na napakalayo na sa Diyos, pag gusto mo na bumalik, hindi mo na maisama sa Diyos. Amen? Mga kabataan, papasok sa relasyon na walang basbas ng Diyos, aanihin mo yan. Titibok ang puso mo, mayroong emosyon, mayroong kasiyahan, pero yan ay kapiraso lamang kumpara sa napakalaking maling kabayaran, aanihin mo. Amen? Recognize that every action will have its consequences. Di ba kagulat-gulat na mga anak ni Jacob ay mismo nagsinungaling din sa tatay nila? Alam niyo po yun? Nung binenta nila si Joseph sa merchantman, dinala nila yung coat ni Joseph na bigay ng tatay na puro duguan. Sabi niya, tayo, natagpuan namin itong coat ni Joseph na namatay yata siya papunta sa amin. Nagsinungaling yung mga anak sa tatay. Bakit? Kasi yung tatay nila nagsinungaling din. Saan pa nila natututunan yan? There will be consequences. Amen? Yung mga pagpili mo ng barkada, yung mga patagumong usapan, yung mga bagay na I can be specific on all those things, but let me tell you something. Yung pamumuhay mo, mga sistema natin, mga filosofiya natin, hindi nakalulugod sa Diyos. Pagsuway natin sa salita ng Diyos, there will be consequences. Right. And you will not be happy with the consequences. Tapos pag miserable ng buhay, pinabayaan ng Diyos, huwag natin sisihin ng Diyos. Ito'y bunga ng hindi natin pagsunod sa Panginoon. Amen?
Pinapayagan mo ang mga anak mo sa barkadang walang takot sa Diyos. Pinapayagan mo ang mga, I can tell you something, realize this, understand na meron po lagi itong epekto sa ating buhay. Amen? Sa mga po sa inyo, pag on the good part, pag natuto tayo magtanim ng tama ko, makami ka ng maayos. Amen? Natuto kang pahalagahan ng simbahan ngayon. Pinakita mo sa anak mo, kahit mahirap magprepara ng linggo, kayo ay pupunta sa simbahan, kahit minsan ay mabigat sa loob mo, hindi mo pakiramdam masaya magsimba, pupunta pa rin sa simbahan, gagawin pa rin yung tama, magbibigay sa gawain ng Panginoon, uunahin ng Diyos. Let me tell you something, the best part is this, aanihin din natin ang magagandang bagay. Amen? You see, there will be struggles in the family. There will be imperfections in the family. Meron pang malaking pananampalataya na totoo ang Biblia. Na kapag ka ito ay itinanim mo, aanin. Amen? But it's about time for us to think about that. I don't know if you remember that story ng pamilya Kabira. Yung pamilya nagkaroon ng aksidente. Pero sila aksidente and everything died on that expressway. Patay lahat, si nanay, si tatay, si ate, si kuya. At nung dumating yung pulis, wala silang ma-interview maliban sa nakita nilang unggoy. Hinigising ko lang kayo kasi nantok na ngayon. Sa unggoy lang pala kayo magigising. Wala silang ma-interview. Anong nangyari sa krimen? Anong nangyari sa aksidente? Sabi ng unggoy, Gising ba rin? Sabi ng mga investigador, ano na pinangyari? Huh? Kasi tatay nakakaamdo sa ipakan. Nagawa ng tatay, yung aksidente. Nilalasing. Pangga talaga ito, mamamatay talaga ito. Ito nga ano ginagawa? Nakasipil ka. Pero ginagawa? Amen. Sagot ka sa nanay mo. Dak-dak. Lasing yung anay. Dak-dak ng dak-dak yung nanay. Ay, talaga naman. Kaya may bagong seatbelt ngayon eh. Nagkandilot na. Yung mga bata sa likod, anong ginagawa? Sabi ng unggoy, Sasabunutan daw, talagang car wreck talaga. Sabi ng investigador, ikaw, unggoy, anong ginagawa mo? Ikaw, anong ginagawa mo ng aksidente? Pag pinayagan mo itong patakbo ng buhay mo, unggoy, talagang uunggoy ka. Realize, ladies and gentlemen, every action that we do will have its consequences. Mga tatay, tayo binigyan ng leadership ng Diyos sa ating pamilya. We are being the head of the family. Wives, let me challenge you, payagan mo ang asawa mo mag-lead ng iyong pamilya. Pastor, kasi naman parang ipanalangin mo sa kanya binigay ang posisyon na yan, hindi sa iyo. Amen. Amen. Because when we follow the Word of God, there will always be good consequences. Amen. Husband, love your wives. Wives, submit to your husband. Huwag mo lang isubmit yung labahin, plantsahin at mga bill. Magpasakop ka. Amen. Children, obey your parents in the Lord. It's only the Word of God. At pag ito'y sinunod natin, mayroong magandang resulta. Pag ito'y hindi mo sinunod, mayroong kapahamakan. Right. Hindi ko kaya mag-lead ng family, kaya si Mrs. Ang Diyos nagbigay siya ng authority. Mahalin mo ang salita ng Diyos, magpaturo ka sa salita ng Diyos, and be a leader of the home. Amen. Kapag talaga ako, pag mayroon nakita mga boyfriend,
lalakad dyan. Tira ang boyfriend pala, hindi pa nga kasal yung lalaki. Bit-bit yung shoulder pag ng asawa ko. Bit-bit yung bulaklak ng asawa. Ngayon, parang under ka na niya. Ano mangyayari sa'yo? Going on, next topic. Look, let's understand every action will have its consequences. Amen? It may take several years bago natin anihin ito, but keep on being faithful. Ang mga anak mo ay parang hindi naapektuhan ng pagpunta ng simbahan, pero nagtatanim ka. Amen? Ang pamilya mo ay marahil, ang mga anak mo ay marahil maliit pa, pero nagtatanim ka. Para bang wala namang nangyayari at parang andyan pa rin ang pagsubok. Ang anak mo maybe 16 years old at marahil malayo pa, pero taniman mo ng tamang prinsipyo dahil ang bawat aksyon na itatanim natin, aanihin po natin ito. Oh, how many families are wrecking apart? You know what I'm talking about? Amen? Huwag kayong maniwala sa mga napapanood nyo sa teleserye na perfectong pamilya. Ang sasaya ng pamilya. Alam mo ba ang katotohanan nyo? Pelikula nga yan eh. Artista nga yan. Umaarte lang yan. Pero mismo yung artistang gumaganap dyan, sira naman ang buhay. Magpasakop tayo sa salita ng Diyos. And realize every action will have its consequences. Number two, let me challenge you with this. Stay faithful regardless of your situation. Stay faithful to God regardless of your situation. Now, this is the primary lesson po ng buhay po ni Joseph. Dahil kung meron mang taong meron karapatang magsabi ng wasak ang aking pamilya at ako ay lalayo na sa Diyos, it would be Joseph. Again, 10 years old siya. I gave you that summary, right? You study chapter number 25 to chapter number 36. Study that. Read that. Kung meron man tao magsasabing wasak na ang pamilya ko, si Joseph, kapatid. Pero ito po si Joseph ang pwedeng magsabi na siya ay biktima miserable. But through it all, si Joseph ay kumapit sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Look, it could be real easy na tingnan ang ating pamilya. And with all the background, and many times I've heard it, many times, Pastor, kaya mo madaling nasasabi yan kasi ang pamilya mo ay Kristiyano. And you can make that excuse and you can make that bargain. But let me tell you something. I know families who are breaking apart, pero kumapit sa pananampalataya sa Diyos. At ngayon ay masaya silang naglilingkod sa Panginoon. Na natin tumigil na po tayo sa paggawa ng ating dahilan, mga kapatid. Because I don't think there's anyone here na perfecto ang ating pamilya. And regardless of our situation, manampalataya tayo sa Diyos. Huwag ka bibitaw sa salita ng Diyos. Huwag ka bibitaw sa pananalangin. Huwag ka bibitaw sa pagbabasa ng Biblia. Patuloy ka magpuri sa Panginoon. Maniwala ka na lahat ng sirkumstansya dinadala ng Diyos sa iyong pamilya ay mayroong pahintulan ng Diyos at pagsasama ang loob mo sa Diyos, manatili ang pananampalataya at pag-ibig mo sa Panginoon. Nagka-problema lang bibitaw sa simbahan. Nagka-problema lang lalayo sa salita ng Diyos. May sakit lang ang bira para walang Diyos sa kanilang buhay. Na-opera lang ng barkada at sumasama sa bisyo, sumasama sa kasalanan, hinihiwalayan yung asawa, lumalayo sa tamang prinsipyo. Hey! Stay faithful to God! Huwag mo ipagpalit ang pamilyang ibinigay sa ng Diyos at ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Bakit? Ang mundo ito'y pawasak, pabulok, pasira ang pamilya sa mundo ito. Hindi na pinapahalagahan ng kasal. Ang lalaki sumasama sa kapwa lalaki, ang babae sumasama sa kapwa babae. Ano aasahan mo? Wala silang Diyos. Ikaw ay merong Diyos. Ikaw ay may Kristo sa puso. Ikaw ay merong salita ng Diyos. Manatili ang iyong pananampalataya at yan yung magtulak sa iyo na anumang suliranin, anumang bigat, anumang hirap ay kaya mong balahin dahil meron akong Diyos. Amen. Tanay, huwag ka tumakbo sa bisyo. Yes. Huwag ka tumakbo sa kabilang bahay. Huwag ka tumakbo sa alak.
Huwag kayo tumakbo sa sugal. Huwag tumakbo sa mga bagay na lalong magwawala ng pananampalataya sa Diyos. Kabataan, huwag ka humanap ng relasyon para iwasan lang ang problema sa pamilya. Nagdadagdag ka ng problema sa pamilya. Sama-sama kayong manalangin bilang pamilya, umiyak sa Diyos, lumuhod at manampalataya sa Panginoon. Because Joseph, who stood faithful to God in spite of the struggles in their family. Ano bang common ngayon sa kabataan? Pag may problema na, yung babae hahanap ng boyfriend sa online. Ano? Ang rahil, mga magulang, kung inosente po kayo sa bagay nito, be wide awake, tingnan nyo yung messenger ng anak nyo kung sino-sino kausap niya. Pag ang anak nyo ayaw ipabasa ang messenger nila, may malaking problema tayo dyan. Pag ang asawa nyo ayaw ipabasa yung messenger, may malaking problema tayo dyan. I'm here to help you this morning. I'm so burdened hearing families na pambira. Pag may problema, tatakbuhan ng problema. Pag may problema sa pera, hahanap ng Bombay para solusyonan ang problema na lalo nagpalaki ng problema. May Diyos tayo, kapatid. Doon ka manampalataya sa totoo at makapangyarihang Diyos. Amen? Mahuling na nalangin at umiyak sa Diyos para baguhin ang iyong asawa. Imbis na sa Diyos ka tumatakbo, ichinichismis mo sa kapitbahay. Ipinopost mo sa social media. Kailanman ang pinost mo sa social media problema, hindi natugunan ang problema. Amen? Fathers, let's be man enough at be spiritual enough na magkilala na mayroong Diyos and you will remain faithful to God. Alam ang sitwasyon ng inyong pamilya, hindi ka bibitaw sa simbahan, hindi ka bibitaw sa salita ng Diyos. At kung mayroong mga unang tatakbuhan dahil mayroong problema sa Diyos, tayo tatakbuhan. Amen. Hindi lang naman po tayo may dysfunctional family. Hindi lang naman ikaw ang nagkakaroon ng problema sa asawa, sa anak. Hindi lang ikaw may problema. Bakit? Ikaw lang ba may asawa? Hindi lamang ikaw may problema pinansyal. Pero lahat tayo sinasabi mong anak ng Diyos, may Kristo ka sa puso. And you stay faithful to God. Madali pong mag-awa sa sarili. Oh, ano? Buti pa yung barkada ko. Walang problema. Buti pa sila. Buti pa yung kumari ko. Ang bait ng asawa. Akala ko lang. But know this, God remains faithful to us. Understand the truth in 1 Corinthians chapter 10, verse number 13. 1 Corinthians 10:13, there hath no temptation taken you. Walang pagsubok, kapatid, but such as is common to man. God is faithful, who will not suffer you to be tempted above all, above that ye are able. Ang Diyos ay tapat na hindi ka papayagan dumaan sa sakit, sa suliranin na hindi mo kayang pagtagumpayan. Amen. Mahirap man, mahabang proseso man, pero may pangako ang Diyos, mapagtatagumpayan mo yan dahil merong Diyos. That's why you don't need to turn back from God. Di mo kailangan humanap ng ibang option. Ang mga Israelita, nung nakaharap na sila sa Red Sea, may bundok sa kaliwa, may bundok sa kanan, hinahabol sila ng Egyptian, malaking problema. Ano na ang solusyon nila, Moses? Nagreklamo na, Moses, bakit mo kami dinala dito? Mamamatay kami dito. Sana din nalang kami sa Egypt. Sabi mga Kristyano, naging Kristyano lang ako, dami akong problema. Buti pa kung walang church. May tell you something, kung wala akong church, mas miserable yung problema mo. Amen? Pero sino yung tinakbuhan ni Moses? Ang Diyos. At ang imposibleng bagay ay nagiging posible.
Alam ng Diyos, listen, we believe in the sovereignty of God. Naniniwala tayo na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos ang problema pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos ang kasalanan pinagbabayaran mo. Alam ng Diyos ang sitwasyon ng iyong pamilya. At alam ng Diyos ang kakayanan mo harapin ang sitwasyon na yan. Gaano man kabigat. I cannot explain it, but God knows it. And all you have to do is put your faith in God. Mga asawang babae, you're struggling with your husband, ipanalangin mo sa Panginoon. Ipanalangin ko na ni Lord. Pero, ipanalangin mo sa Panginoon na baguhin siya. Amen. Mga parents, you're struggling with your children, itabi mo sa iyong upuan, buklatan mo ng salita ng Diyos. Manalangin kayo, kausapin niyo ang inyong anak. Merong prinsipyo ng salita ng Diyos. Yesterday, my son is 9 years old. I realized pag meron pa 9, 10, 11, 12, hindi na tumutubo yung sumayad dito. Normal na tao ang anak ko. May sariling desisyon. May katigasan ako. Yesterday, I spent 10, 15, 20 minutes talking to him. Hindi agad bag sa sigmura. Usapin mo. Buklatan mo ng salita ng Diyos. Amen. Merong paraan ang Diyos, kapatid. You just have to stay faithful to God. Hindi solusyon ang paglayo sa Diyos. Ang laging solusyon ay lalong paglapit sa Diyos at sa Kanyang salita. Amen? You see, you have to understand what happened to Joseph. So far from being a perfect family, but yet he remained faithful to God. The more kayo nagkakaroon ng problema sa pamilya, the more dapat kayo nagsasama-sama at lumalapit sa Diyos. Huwag tayo maging katulad ng sanlibutan na the more nagkakaroon ng problema ang pamilya, the more silang nagwawatak-watak. Pumupunta si kumari kay kumari, yung anak na babae naghahanap ng boyfriend, yung lalaki nagbababad sa ML, yung tatay nag-iinom. Pag nagsama-sama yan, hindi pa rin solve ang problema. Lalong lumalaki ang problema. Kung may problema ang pamilya, buuin nyo ang pamilya nyo. Magbuklat kayo ng salita ng Diyos. Sama-sama kayo sa simbahan. Huwag kayo, patayin nyo muna ang telenovela, patayin nyo muna ang Netflix, patayin nyo muna ang social media. Solusyonan nyo yan kasama ang Diyos. Hello? Hindi na susolusyonan niya ng 3 linggong hindi kayo mag-uusap. Hindi masusolusyon. Ang solusyon ay maging tapat sa Panginoon. Young people, I challenge you. You have problems with your parents, iluhod mo sa Panginoon. Pag nakikita mo nag-aaway si nanay at si tatay, huwag ka gigit na masasapa ka dyan. Nay, boom! Ano mong pwede mong gawin? Pumunta ka sa kwarto mo, manalangin ka sa Panginoon. Iiyak mo sa Diyos. 14 anyos ka, gigit na ka sa pagtatalo ng magulang mo, ano mo sa pag-aasawa? Ikaw nga pinag-aawayin niya, tigas-tigas ng ulo mo. Gigit na ka pa dyan. Matatadyakan ka lang yan. Lumuhod ka sa Panginoon. Iiyak mo sa Diyos. You stay faithful to God regardless of any situation. Financial problem? Amen. Amen. Oh, I'm not here to hurt you. I'm here to help you. Kasi hindi ko matatapos ito. Ibalik po kayo mamaya hapon. Tapusin natin. Or mag-stay tayo hanggang mga 12:30. Kaya baka ikawasak ng pamilya niyo yun. Look, strong family is possible if there is a strong family. I don't know what you're going through. I have 1, 2 people I know
Alright? What you're going through. We're here to help. We're here to give you counsel. Lapit po kayo. I'm not perfect. My wife is not perfect. Lapit po kayo if you need counsel and help. And I promise you, the counsel from the pulpit is always best. Amen. Kapatid, sa Diyos, sa salita ng Diyos, stay faithful to God. Amen. O aminin natin na ang lahat ng ginagawa natin sa buhay may kabayaran nun. Prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya gawin natin yung tama para sa I'm so wanting to help your family be right in the sight of God. Pero yun lang po may tutulong ko sa inyo. Prinsipyo. Influensya. Nasa inyo ang desisyon. Kaya po tayong lahat nagilang Diyos. Lord, thank you for your word. At kahit po ako ay nabibigyan ng counsel and advice, at the same time, be able to give counsel and advice to this group of people who have dysfunctional families, who just have so many struggles in life. At napatunayan na po namin na pera ay hindi solusyon para maging maayos ang pamilya, kundi kayo po ang aming kailangan. Help every fathers. Bigyan niyo po kami ng humble spirit, aminin pag kami nagkakamali. Bigyan niyo po kami ng humble spirit, aminin na hindi namin alam ang lahat at kailangan namin magpaturo po sa inyo. Pray for the wives. Bigyan niyo po sila ng submissive spirit po, Panginoon. Humble attitude to accept that there is a God-placed authority in them. Pray for the children, the young people. Bigyan niyo po kami ng obedient heart. Help us, O God, amidst any struggle we face, help us to remain faithful to you. Magpatibay ng pananampalataya na totoo po kayo at ang inyong salita. Speak our hearts, Lord, please. Strengthen every family this morning. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Una po sa aming mga bisita, nilalapit po sa inyo, mga soul winner, we have 9 visitors. Sige po, lapitan po natin, ibabahagi po sa inyo. We have a visitor here, over there. Yung pong mga bisita po natin sa galing sa Muntinlupa. There are 3 young ladies, I think. Si Lola ay kailangan meron kapag-usap. Kung ikaw po ay dumagulo na dito, hindi mo patiyak ang langit. Find somebody who will share to you the assurance of God. Hindi ibig sabihin na pagpunta mo sa simbahan ay sa langit ka na pupunta. Ang pagpunta mo sa simbahan, ibig sabihin nais yung matuto ng salita ng Diyos. These visitors will make decisions this morning. But ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay. Sigurado ko dyan. Pero kailangan ng mapagkumbabang puso para mabago ang ating buhay. Mga tatay, mga nanay, hindi natin pwedeng baliwalain lahat ng problema dumadaan sa ating pamilya. Haharapin at haharapin talaga natin. The more natin ini-ignore ang problema, the more lalakihan. Kailangan natin maging honest sa ating pamilya. Kailangan natin maging honest sa Diyos. Habang pinututog ang ating panyaya, if you have a desire to have a strong family, when it comes to the altar, husband and wife, approach the altar together. Talk to God. Let's build a good Christian family. Mga young people who are struggling with their parents, family problems, malayo sila sa Panginoon. Takbo sa Panginoon. I know God will do something great.
your pamilya natin na pagtibay at ilapit natin sa Panginoon. Amen? Amen. Kayo po ba'y natuto sa salita ng Diyos ngayong umaga? Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. After po na ating closing prayer, make sure you shake hands with the brethren. Brother Lovi, sa'yo lang ba lahat po kanina? Pero yan. Pwedeng dito ka nalang sa harap kasi mamaya magkakagulo na tayo dyan. I hope you're interested in getting your individual offering report. Okay? So if you're a member of CBBM and you are giving to that envelope po natin, approach Brother Lovi here, he'll give you your form. Yan po ay, that has been very confidential. Of course, meron mag-i-encode. Hindi ko po alam lahat yan. Meron mag-i-encode, so he knows that. I think one person just inputs it. Wala na po iba na alam yan. That's very confidential. Actually, it's between you and God. Amen? And I praise the Lord sa mga taong tumulong para yan po ay mapangyari. So after service, we have your individual offering report here. Hopefully, available po lahat. If you're giving, it will be here. Kung hindi man, you'll make it available next week. But anyways, don't forget, mamaya pong hapon, let's make it part of the church, 4 o'clock. Men, let's be here at 4 o'clock. Ladies, be here at 4 o'clock for our soul winning. And then 5 o'clock for our afternoon service. Amen? Gulit na natin ang buong linggo para sa Panginoon. Malaking tulong ito para sa pamilya. Amen? At salamat po sa aming mga bisita ngayong umaga. Tayo po tayo lahat. Let's all stand up, please. And can we sing Every Day with Jesus, Lord? Every Day with Jesus. Everybody now sing Every Day with Jesus. It's sweeter than the day before. Every day with Jesus. I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Thank you for coming. Your presence is a blessing. I say that with all honesty, blessing po na makita ko kayo sa bahay-sambahan, and it will be a blessing to see you again this afternoon. Amen. Bigyan natin araw na linggo sa Panginoon, salita ng Diyos ang magbabago ng ating buhay. Alright? Kayo na po ang mag-approach ni Brother Lovi so you can get your individual offering report. And ano po, nakakasarap tingnan kung paano ko pinagpala ng Diyos last year. Keep it as a record, makita mo na yan lahat ay kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen. Are you happy this morning? Amen? Amen. Ay po magbukas panalangin ng ilang Diyos. Papuri po ay sa inyo lamang sa tagumpay ng salita ng Diyos. I pray families are health. I pray husband and wife are charged po, Panginoon. And I pray young people are reminded po, Panginoon, na meron po kaming responsibilidad. Tulungan niyo po, Panginoon, na maging matatag ang aming pananampalataya po sa inyo amidst what's happening in our family, dahil kung wala po kayo, wala kami magagawa. Salamat po sa mga bisitang kinakausap for salvation. At pray na meron po mga Kristiyano magkaroon ng desisyon sumunod sa tubig ng bautismo. Bless niyo po, Panginoon, ang aming pag-uwi, ang aming pong driver sa sakyan, papatubayin niyo po. Ibalik niyo po kami mamayang hapon para sa aming mga discipleship, sa aming fellowship, and soul winning and afternoon service. And not just here, but in every Bible-believing preaching churches na pinangalan niyo salita, itinasa niyo pangalan ng pure God na kayo po ay naluwalhati. Salamat po muli. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you po. And magandang umaga po sa bawat isa.